Okay, so Lord willing, sa January na natin itutuloy yung ating series sa First John na pinamagatan nating Back to the Basics. So for now, ay pagbubulay-bulayan natin ang isang bahagi ng sulat ni Apostle Paul sa isang iglesia na kung tawagin ay Pilipos. At pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayon, Biblical Realism, Present to Future. Okay, so may malapit na kaugnayan ito sa ating topic, no, sa ating Bible class for this Sunday and the next one, na ang title ay Living in the Light of Eternity. So isa diyan sa mga pinag-uusapan natin, ano ang realism pagdating sa mga mananampalataya o sa mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo. So I think it's but proper for us to complement yung ating pong series with this study sa Philippians chapter 3 verses 12 to 16. Okay, Philippians chapter 3 verses 12 to 16. So babasahin ko po mula sa isang Tagalog translation, ang bagong ang Biblia. Sundan nyo na lamang po ako sa kung anong translation meron po kayo. Verse 12, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan, at kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Verse 16, lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Pagpalain ng Panginoon ang mga salita niya na ating pong binasa at ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. Every human being on earth actually lives in a dual reality. Ano ibig ko sabihin? Hindi po tayo nabubuhay lamang para sa kasalukuyan. Tayo po, bilang mga tao, hindi lamang po bilang mga Kristiyano ang pinag-uusapan, pero bilang mga Kristiyano, tayo po ay nabubuhay din para sa hinaharap. No? Kaya nga doon sa ating topic sa Bible class, hindi tayo dapat nagkakaroon ng tension or conflict between the age to come and this age. No? Kasi ang totoo, they are closely connected with one another. Hindi lang tayo nabubuhay para sa ngayon, kundi nabubuhay din tayo para sa future. In other words, tayo bilang mga tao, nabubuhay tayo o mabubuhay tayo kahit mamatay na tayo. Ay, paano nangyari yun? No? Paano mabubuhay pa rin tayo kung namatay na tayo? No? Kasi para sa marami, ang tao pag namatay, tapos na. Ano? Napuputol na ang lahat. No? Wala nang susunod pa pagkatapos ng kamatayan. Pero hindi po yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Ang katotohanan, ang lahat ng tao na nabubuhay ay dinisenyo ng Diyos na mabuhay ng walang hanggan. Hindi po ako nagkakamali sa sinasabi ko at hindi rin kayo nagkakamali sa naririnig ninyo. Ang lahat po ng tao, dinisenyo ng Diyos na mabuhay ng walang hanggan. Kaya lang nagkaroon po kasi ng anomaly. Nung pumasok po ang kasalanan, nagkaroon po ng devastating effect ito at nagresulta sa disruption ng perpektong plano ng Diyos para sa lahat ng tao na kanyang nilikha. Bagamat ang lahat ng tao ay mabubuhay ng walang hanggan, hindi po lahat ng tao ay gugugol ng walang hanggan sa isang maluwalhating buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagsabi na marami po pipiliin ang daan patungo sa kapahamakan. So bagamat sila ay mabubuhay, hindi po sila mabubuhay kasama ng Diyos. Mabubuhay sila sa ilalim ng walang hanggang parusa
ng Diyos. Ito po yung tinutukoy sa Biblia na eternal damnation. Now, this dual reality is what Paul is actually referring here in our passage. Alam ni Apostle Paul yung katotohanan na ang kasalukuyang buhay ay mahalaga at ito'y may koneksyon sa darating na buhay na ina-anticipate natin na magiging pangwalang hanggan. So anong dapat na maging attitude natin? Bilang mga mananampalataya na nabubuhay ngayon, na umaasa sa darating na buhay na walang hanggan. I believe it is by doing all we can by God's grace na gamitin ang lahat ng meron tayo at gawin ang lahat ng kaya natin para sa kasalukuyan upang ihanda tayo sa isang maluwalhating kinabukasan. Gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral this afternoon in this manner: the realistic approach of attaining our glorious future is by working diligently for our present. Ulitin po natin yan. The realistic approach. Hindi po ito idealistic, ha? Realistic. Ang makatotohanan na dapat nating gawin para makamit natin ang isang maluwalhating kinabukasan ay maging masikap, no, sa ating paggawa para sa ating kasalukuyan. So, dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng emphasis dito sa passage na ito. Una, as to what is real in the present, we accept. Kung ano yung totoo sa ating kasalukuyan, ang dapat na maging attitude natin, tanggapin natin. And secondly, as to what is reserved in the future, we strive. No? Kung ano yung darating pa lamang at wala pa ngayon, pagsumikapan natin. Okay? So, tingnan po natin itong dalawa na ito. Yung una, as to what is real in the present, we accept. Ako po, naniniwala na si Apostle Paul ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng Christian realist. Realism para sa isang Kristiyano is not only grasping what is real, but also doing what we can about it. Kasi yung realism, di ba, pagka pinag-usapan natin sa psychology, di ba, ano yung totoo, ano yung nangyayari, di ba, iba-iba yung approach, iba-iba yung response, no? So yung iba, ito na yung totoo nangyayari, anong gustong gawin? Takasan, tinatanggihan, tinatalikuran. Okay? Pero para sa mga mananampalataya, kung ano yung nangyayari, hindi lang natin inuunawa, hindi lang natin iniintindi, ginagawa natin ng lahat ng makakaya natin, no, para ma-improve siya, no, para ma-address siya. So the first thing we need to come in terms with bilang Kristiyanong realist, yung present. Ito, kung ano yung nangyayari ngayon. No, yung kasalukuyan natin. No, hindi natin pwedeng takasan kung ano yung kasalukuyan. Hindi natin pwedeng talikuran kung ano yung totoong nangyayari ngayon. At si Pablo, tinuturuan niya tayo ng ilang mga bagay dito. Una, refusing to be complacent about godliness. So that's the first thing that we need to do about what is present. Hindi tayo dapat maging complacent about godliness. Hindi tayo dapat magsawalang kibo. Hindi tayo dapat magsawalang bahala pagdating sa usapin ng kabanalan. Tingnan niyo po yung verse 12 ng ating text. Sabi diyan, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, sabi ni Apostol Pablo, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung papaanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Anong tinutukoy ni Apostle Paul dito? Na, mga scholars nagde-debate, no? Kung anong ibig sabihin ni Apostle Paul dyan. At hindi na tayo hahalo, no, sa debate ng mga scholars, ano, kasi masyadong malalim, no? Masalimuot ang kanilang mga palitan ng mga pagkaunawa sa sinasabi ni Paul dito. Pero para sa akin, simpleng observation lang ng tinatawag na immediate context, no? At saan yung immediate context na ito? Doon sa verse 10 and 11. Babalik lang tayo ng konti. Patras. Ano? Doon sa verse 10 and 11 ng pareho ding chapter, no? Philippians chapter 3, verse 10
and 11. Ganito nakasulat, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. So para kay Apostol Pablo, yung tinutukoy niya dun sa verse 12 na maging sakdal o ganap, o yung tinatawag sa English na perfection, ay yung kaganapan ng kanyang kaligtasan matapos ang muling pagkabuhay. Okay? So yung tinutukoy niya na hindi sa nakamit ko na. Wala pa siya dun Buhay pa siya nung nagsasalita siya dito at nang sumusulat siya. So yung pagiging sakdal, yung perfection, which is the completion of our salvation after resurrection, is something that is still in the future. At ito isang bagay na ibig nang makamit habang siya ay nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. Ngayon ang tanong, pwede ba tayo maging perfect? Kung gano'n ang sinasabi ni Apostle Paul dito, pwede ba tayo maging perfect? Does this mean that on the other hand, we can just remain as we are? Kung hindi tayo magiging perfect, okay lang ba na maging imperfect tayo ngayon? O marami tayong kapintasan? O marami tayong shortcomings? Okay lang ba na kumbinsihin natin yung ating sarili at yung ibang mga tao na hindi naman ako perfect? No? Pagka napapag-usapan yung ating mga kahinaan, yung ating mga weaknesses, sasabihin na lang ba natin lagi, hindi naman kasi ako perfect. Para kay Apostol Pablo, hindi Ang implication ng mga sinabi niya dito malinaw. Hindi tayo dapat maging complacent sa ating Christian walk. Totoo na hindi pa natin naabot yung perfection, pero hindi ibig sabihin na lalakad tayo sa imperfection. Hindi ibig sabihin na wala pa tayo sa ating glorious hope, mabubuhay tayo na walang pag-asa sa ibabaw ng mundo na ito. It's the other way around. Bagamat inaamin ni Apostol Pablo na hindi niya pa naabot yung pagiging sakdal, hindi niya po binibigay sa atin yung impression na dapat masatisfy na lang tayo kung ano yung klase ng buhay meron tayo. O kung patungkol naman sa mga kahinaan natin ay okay na lang na hindi tayo magbago. Hindi yun ang sinasabi ni Apostle Paul dito. Pansinin niyo po yung huling bahagi ng verse 12. Sabi niya dyan, kundi, hindi niyo mabuti sinasabi ni Apostle Paul. Sa una, sabi niya, hindi sa naabot ko na, pero ang sabi niya sa verse 12 ng huling bahagi, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Nakita mo yan? So hindi naging kontento si Paul na, hindi ko pa naaabot. Hindi ako perfect. No? Marami pa akong shortcomings. So hindi pa muna ako mag-change. Okay lang muna siguro ngayon. Satisfied na muna ako sa ganyan. Hindi muna ako magmamature. Hindi muna ako mag-improve. Hindi ganun Ang sabi niya, hindi. Kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Anong point? No Christian should make excuses about his lack of progress in godliness. Wala pong Kristiyano ang pwedeng mga tuwiran at magbigay ng, alam mo yun, mga excuses para sabihin, okay lang yan kung hindi ako banal. Okay lang yan kung hindi ako nagmamature. Okay lang yan kung hindi naman ako lumalalim sa aking pananampalataya sa aking Panginoon. Malayo pa naman yung langit Mali. No? Hindi yun ang tamang pananaw para sa isang mananampalataya. Totoo na tayo po yung nagkakasala pa rin kasi tayo nasa ibabaw ng mundo. Wala naman pong tao hindi nagkakasala. Pero hindi po lisensya yan para maging tamad tayo sa ating katungkulan na maging banal. Ulitin ko yun, Totoo naman nagkakasala tayo lahat. Wala namang magkakaangkin sa atin dito na tayo ay perfect when it comes to holiness. Pero hindi ibig sabihin yan, pwede na tayong maging tamad sa ating katungkulan na magpakabanal. I know that this is easier said than done, di ba? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero sino ba nagsabi sa atin na wala tayong resources para maging banal?
Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, nasa mundo pa rin ako, kaya magkakasala pa rin ako. Hindi ako magiging banal katulad ng inaasahan ng Diyos. Hindi. Hindi naman po sinabi ng Panginoon sa atin o inutos ng Panginoon na maging banal tayo kung paano ang Panginoon ay banal, kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayahan na maging banal. Kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayahan na lumakad sa kabanalan. Tandaan natin na hindi lang po tayo naligtas sa biyaya, kundi tayo rin po ay binibigyan ng biyaya para sustentuhan tayo hanggang dumating ang Panginoon. So binibigyan din tayo ng Panginoon ng biyaya para magawa natin ang gusto niya. Yung resources para sa ating sanctification, marami. At purihin natin ang Panginoon kasi sa church natin, kahit maliit lang tayo, marami tayong resources dito para gabayan tayo tungo sa kabanalan. Marami tayong mga gawain, no? Marami tayong pagtitipon kahit na kalahating araw lang yung ating araw ng pagtitipon, napakarami pong paraan dito para tayo po'y makinabang tungo sa kabanalan. All we have to do is ask for God's grace to benefit from all of them. So wala tayong reason to be complacent. Ibig lang sabihin yan, wala rin tayong reason para hindi makinabang sa lahat ng mga available means of grace sa ating iglesia. Kaya ang issue, hindi po yung walang pamamaraan para tayo lumago sa kabanalan eh. Ang problema, wala tayong passion para maging banal. Wala tayong pagpupursige na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo habang nung siya'y nandito pa lamang sa mundo. So it's really not the church and the available means of grace ang problema. It's us. But it's our attitude. No? It's our characteristics, no? When it comes to the available means of grace. Hindi ko alam kung ano pong humahadlang sa inyo, bakit hindi po kayo nakikinabang sa mga available means of grace. But there's one thing for sure, at ano po yun? We will be responsible before God one day. Magiging responsable tayo sa harapan ng Diyos balang araw. We will not be judged para hatulan ng parusa, kasi ang sino mang mananampalataya na nagtiwala kay Jesus ng buhay niya, hindi nahahatulan. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi na po tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Haharap po tayong lahat sa hukuman ng Diyos kahit tayo ay mananampalataya. Pakinggan yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:10. Ang sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So hindi pwedeng sabihin ng Kristiyano, hindi na po, safe na ako sa judgment ng Panginoon. Kasi Christian ako nag-trust na ako kay Jesus. No? Binigay ko na yung buhay ko sa Kanya. Nanampalataya na ako sa Panginoon. So okay na, pagka nagkasala ako at pinagsisihan ko yung kasalanan ko, wala na yon, burado na yon sa Panginoon. Yun ang akala nyo. Kasi sabi ni Apostle Paul dito, haharap tayo para tumanggap ng kabayaran sa lahat ng ginawa natin. So ibig sabihin, pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, may pagsusuri pa rin. May paglilitis pa rin tayong pagdadaanan kahit tayo mananampalataya na. This only means that as we stand before God on that day, mananagot tayo sa Kanya sa lahat ng mga ginawa natin na may kinalaman sa ating pananampalataya dito sa mundo. Hindi ko na po masasagot kung ano yung gagawin ng Panginoon sa atin sa panahon ng paghuhukom. Pero sigurado, may mananagot Mananagot tayo sa lahat ng ginawa natin sa harapan ng Panginoon. Kaya sikapin natin na hindi tayo nagpapawalang bahala pagdating sa ating kabanalan. Pangalawa,
moving on from futile attempts to earn righteousness. Ito yung pangalawang attitude na gustong isuggest sa atin ni Apostle Paul from this passage. 13b, anong sabi diyan sa ating text? Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Ano po sinasabi ni Apostle Paul dito? Pwede ba nating malimutan ang mga nangyari sa nakaraan? Di ba madali nating malimutan ang mga bagay na magandang nangyari, pero hindi natin madaling malimutan yung mga masasakit na karanasan. Lalo na yung mga karanasan na masasakit na ginawa sa atin. Pwede ba nating burahin ang mga pagkakamali ng mga tao sa atin? Ako naniniwala hindi natin kayang burahin. Kailangan ng maraming katapangan at biyaya para aminin ang kasalanan ng isang tao sa nakaraan at para humingi ng tawad sa mga taong nagawan niya ng kasalanan. Pero higit na katapangan at higit na biyaya ang kailangan, o sabihin natin, walang biyaya ang available para burahin ang lahat ng ito sa ating alaala. Lalo na doon sa mga nagawa natin ng mga masasama. Merong biyaya para tayo ay humingi ng tawad, may biyaya para magpatawad, pero walang biyaya para burahin eh. Walang biyaya para, alam mo yun, para mag-back to zero at magkaroon tayo ng amnesia tungkol sa kasalanan ng ibang tao sa atin. Walang ganong klase ng biyaya eh. Walang ganong available na biyaya. Ganun pa man, mayroong available na biyaya para mag-move on na tayo mula sa lahat ng ito. Mayroong biyaya para hindi kalimutan, pero may biyaya para hindi natin gamitin yung mga nakaraan para hindi tayo magpatuloy sa buhay. Meron pong biyaya para, sapat na biyaya, para tulungan tayo magpatuloy sa ating buhay patungo sa hinaharap. Pero ako naniniwala, hindi yan yung tinutukoy ni Paul na nakaraan dito eh. No? Bagamat siguro sa inyo yun ang gustong maging ibig sabihin nung sinabi niyang nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, yung mga past and painful experiences. Pero palagay ko hindi yan ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito. Kasi kung titingnan mo yung verses 2 to 9 ng chapter 3, na Philippians na ito, sulat niya sa Philippians, ang immediate context, may tinutukoy si Apostol Pablo dito na nakaraan eh. No? At yung nakaraan dito, yung lahat ng kanyang ginawa, pagsusumikap, credentials, bago siya naging Kristiyano. At palagi ko yung verse 7 ng chapter 3 ang magandang summary eh, nung gusto niyang tukuyin dito, na nililimot niyang nakaraan. Ang sabi sa verse 7, gayon man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. So yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo na nililimot niya sa nakaraan o nakalipas. Yung mga bagay sa nakaraan na, bagamat sincere, si Apostle Paul, nung ginawa niya ang lahat ng yon ay useless. Dahil, kailanman hindi ito magbibigay sa kanya ng katuwiran sa harapan ng Diyos. So, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul ay yung sa verse 3, pagtitiwala sa laman. Yung mga bagay na kanyang pinaghirapan at pinagsikapan na makamit para maging credential mula sa relihiyon at sa kanyang lahi, para ipagmalaki na paraan ng kanyang kaligtasan. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul na pinipilit ko nang limutin, sapagkat yun ay nakaraan. So, what Paul is referring here sa word na forget, ay hindi po yung erasing from the memory or erasing from the mind. Hindi po yun ang tinutukoy ni Apostle Paul dito. No? Actually, ang tinutukoy niya dito is the opposite of remembering. What do I mean? It carries the important dynamic of a recalling from the past into the present ng isang action na natapos na sa nakaraan, pero meron pang epekto sa kasalukuyan. Ang ibig sabihin, maganda yung
isang illustration sa Old Testament. Oh, familiar kayo dun sa storya ni Elijah na merong isang babaeng balo dun sa Zarephath na humingi sa kanya ng tulong. So, tinulungan niya at nagkaroon ng himala, di ba? Yung olive oil hindi nauubos mula dun sa kanyang tapayan, no? Kasi panahon ng tagtuyot. Pero sa katapusan, namatay din yung anak ng balong babae na ito na taga Zarephath. Doon sa 1 Kings chapter 17 verse 18, ganito nakasulat. Ito yung sinabi ng babaeng balo kay Elijah, "Anong mayroon ka laban sa akin o ikaw na tao ng Diyos? Naparito ka sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak." Palagi ko yun ang ibig sabihin ni Paul sa salitang forget. Paul will not regard his past to have any bearing or influence upon his present spiritual outlook or conduct. Yung pinipilit pong limutin sa nakaraan ni Apostol Pablo ay yung mga bagay na ginagawa niya para iligtas yung sarili niya. At para kay Apostol Pablo, wala nang kinalaman yung mga ginawa niya na ito sa nakaraan para sa kanyang spiritual outlook sa kasalukuyan at sa hinaharap. Diba sabi nga niya, kung meron mang pwedeng magmalaki, no, sa lahat ng ito, ako yun. No? Tapos inisa-isa niya yung mga credentials niya dun sa mga talata na yon. Pero sinabi niya, ang lahat ng yan, tinuturing kong kalugihan. At yun yung kinakalimutan ni Apostol Pablo. Sinasabi niya, wala akong ginawa para iligtas ang sarili ko. Wala akong ginawa para maging makatuwiran sa harapan ng Diyos. Wala akong ginawa para maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay galing sa Diyos at sa kanyang biyaya. We can say in another sense that the only thing that happened in the past na hindi pwedeng kalimutan ng isang Kristiyanong katulad natin, na hanggang ngayon ay nakakaapekto pa rin sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap, alam niyo kung ano? Yung ginawa ni Jesus sa krus. Yun lang ang nangyari sa nakaraan na hindi natin pwedeng kalimutan. Yun lang ang nangyari sa nakaraan na hindi pwedeng magkaroon ng epekto sa ating kasalukuyan. Kasi ang totoo, yun ang batayan ng ating kinabukasan at ng ating buhay na walang hanggan. At yun ay ang ginawa ni Jesus na pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus nung namatay siya. Yun ang isang bagay na hindi natin pwedeng limutin. Yun ang isang bagay na hindi natin pwedeng talikuran. Yun ang isang bagay na hindi natin pwedeng isacrifice. So tayo, bilang mga mananampalataya na, lagi tayong babalik sa nakaraan. Kaya every time na pinag-uusapan natin ang gospel, bumabalik tayo sa nakaraan. Every time na nagse-celebrate tayo ng Lord's Supper, bumabalik tayo sa nakaraan. Diba? We are being reminded of what happened on the cross. At yung nangyari na yun sa nakaraan, yun yung bagay na mayroong epekto sa ating kasalukuyan dahil pundasyon ng ating walang hanggan. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, diba? Itong nakaraan na ginawa ni Jesus, ang alok ng ebanghelyo sa iyo, diba? Ito yung sinasabi niyang pwedeng magbigay ng pag-asa sa iyo. Hindi yung relihiyon mo, hindi yung pagsunod mo sa 10 utos ng Diyos, hindi yung sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa mo, hindi yung pagsanib mo sa isang iglesia, hindi yan ang paraan eh. Yan yung nililimot ni Apostol Pablo sa nakaraan. Pero, ang hindi niya pwedeng limutin, yung ginawa ni Jesus sa krus. Dahil yun lang ang talagang paraan ng kaligtasan. Tingnan natin yung pangalawa. As to what is reserved in the future, we strive. As to what is reserved in the future, we strive. Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa nakaraan, hindi lang po ito may epekto sa ating kasalukuyan, it even covers our future. Kita niyo po, yung present life natin, hindi pwedeng maging perfect. Pero, meron tayong future na perfect. No? Kaya nga doon sa ating series sa Bible class ngayon, we are living in the light of eternity. No? Yung eternity ang dapat may impluwensya sa ating present. Hindi yung present ang may impluwensya sa ating future. No? Ganyan yung sinasabi ni Apostle Paul dito eh. At kung ganyan ang ating perspective, we should be demonstrating several attitudes.
Ano po yung una? Sabi niya, keep on running to win the prize. So, yun yung unang attitude. So, meron tayong future na hinihintay. So, ano dapat maging attitude natin habang nandito? We keep on running hanggang maabot natin ang gantimpala. Sa 13C, ano sabi ni Apostle Paul dyan sa ating text? At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. At tinutungo. So, kita mo yung direksyon. Hindi pa atras no? Paabante. No? Bagamat wala pa yung future glory, papunta na tayo doon. So, ano dapat na ginagawa natin? Diba? Tinutungo natin. We are striving towards the future. Eh, sasabihin ng iba, the glorious future of the Christians is already secured in Christ. So ano pa yung pwede nating gawin para maapektuhan ang future, sabi ng iba. Kung isipin mo, parang may sense, ano? Secured na ni Jesus yung future natin eh. Bakit mayroon pa tayong gagawin, ano? Para sa future na yon? Well, if there is one thing that we must emphasize, it is this. Our efforts today would never affect our future glory. Yung ating pagsusumikap ngayon, wala namang epekto sa ating kinabukasan, sa ating eternity eh. Wala siyang epekto eh. The best of our good works will never be counted as foundation for our eternal future. Huwag nating isipin, baka sinabi ni Apostle Paul to na tinutungo, pinagsisikapan ng mga bagay para sa hinaharap. Kasi kulang pa yung ginawa ng Panginoon. Hindi. Wala na pong kulang sa ginawa ni Jesus. Sapat na yon. No? At ang pagiging epektibo ng ginawa ng Panginoon ay sakop na ang lahat ng makasalanan. No? Yung kanyang pagiging efficient enough to save all the sinners in the world. Pero, alam natin na magiging effective lamang dun sa mga totoong mananampalataya. Kaya hindi tayo naniniwala sa universalism. Naniniwala tayo sa doctrine of election. No? Kapag naniniwala tayo na magiging epektibo lamang ang pagliligtas ng Panginoon sa mga bibigyan niya ng kakayahang manampalataya. So what is Paul saying here then? Verse 14, tingnan niyo. Ang sabi sa verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So nakita nyo, He is not pressing towards the future to affect it. Ano ang sinabi niya? He is pressing towards the future to attain the prize. So wala tayong ginagawa sa present natin that will change our future or even improve our future. Tama naman, naka-set na yan, no? Kung tayo ay nanampalataya kay Jesus. So sinasabi ni Paul dito, nagpapatuloy ako para makamit yung gantimpala ng pagkatawag ni Jesus sa akin. So ma-appreciate natin ito if we will consider the imagery na ginamit ni Apostle Paul dito. Dito po sa verse 14, may ginamit na imagery si Paul, yung imagery ng marathon. Ewan ko kung familiar kayo sa marathon. Yung marathon po, hindi po ito takbo na pabilisan makaabot sa finish line. Ang marathon po, ang purpose sa pagtakbo, maabot ang finish line. So, hindi unahan. No? So, hindi mahalaga kung sino yung nauna at kung sino yung nahuli sa marathon. Ang mahalaga, naabot mo yung finish line. No? So, pagka tumakbo ka, tapos sa gitna huminto ka, hindi ka panalo. No? Pero kung mula sa simula, gitna, tapos lagi ka nadadapa, bumabangon ka, tapos pipilay-pilay ka na, umabot ka pa rin sa finish line, nanalo ka. Yun ang marathon. Palagi ko yun ang sinasabi ni Apostle Paul na larawan dito. Paul is comparing himself to a marathoner. At ang aim niya, tapusin ang takbuhin. Hindi para mauna, kundi para makumpleto. At maabot niya yung gantimpala dun sa huli.
Kaya nagpapatuloy si Apostol Pablo, hindi siya nakikipag-unahan sa ibang mga Kristiyano. No, kasi pag nakipag-unahan ka, mauna ka mamatay eh. Yun ang buhay eh, no? Gusto mo mauna, matigo ka na agad para makaabot ka dun sa finish line. Pero ang sinasabi ni Paul dito, hindi habang nabubuhay, patuloy, no? Kasi lahat tayo aabot dapat sa finish line. Kung totoong mananampalataya ka, na nagsimula ka sa takbuhan, aabot ka dapat sa finish line. Yan ang sinasabi ni Paul. At sa pag-abot mo sa finish line, dapat tatanggapin mo yung gantimpala ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon. This is what our life as Christians are supposed to be. Maraming distractions, maraming failures, pero dapat nagpapatuloy pa rin. Kasi dapat matapos natin yung takbuhin. It is crucial that we accept wholeheartedly what is real in this present time. Pero dapat equally important din na mag-focus tayo ng lahat ng strength natin in anticipation of what lies in our future. Ano bang pinipursue mo ngayon sa buhay mo? Sabihin siguro ng iba, gusto kong magkaroon ng milyon-milyon na pera sa bangko. Maganda naman pangarap yun, di ba? Wala namang masama doon. Pero palagay ko hindi yun fit doon sa dinidescribe ni Apostle Paul dito. Bakit? Kasi kahit maabot mo yung milyon-milyon mong pangarap na maipon sa bangko, may iwanan mo naman yan pag namatay ka. So, hindi mo yan madadala doon sa finish line. Na sinasabi ni Apostle Paul dito, hindi, pangarap ko na magkaroon ng magandang bahay at magandang sasakyan, magkaroon ng diploma, makarating sa ibang bansa, magkaroon ng sikat na pangalan and so on and so forth. Hindi yan ang sinasabi ni Apostle Paul na dapat nating abutin. Kasi may iwanan mo yan eh. Di ba? Hindi yan ang sinasabi ni Apostle Paul dito. The Bible is clear, no? Na bilang mga mananampalataya, our goal is to reach the prize. No? At ang ibig po sabihin nun, hindi ko naman sinasabing huwag mong pahalagahan ang mundo. No? Kundi dapat, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa mundo na ito, tinutulungan lang tayo para magpatuloy dun sa finish line. Okay, maabot yung finish line. Hindi tayo magdudwell sa mga bagay na ito sa mundo. Kasi pag nagdwell ka dyan, hindi ka natatakbo dun sa finish line. Hindi ka naaabot sa finish line. Hanggang dyan ka na lang. Kaya tingnan mo yung iba, pagka nawala yung lahat ng kayamanan nila, anong ginagawa? Tinatapos na lang yung buhay kasi wala na para sa kanila eh. Wala nang pag-asa. Wala na lahat yung pinaghirapan nila eh. So, mas mainam na lang na mamatay. Para sa kanila yun ang buhay. Para sa kanila yun ang finish line nila. Pero para sa Kristiyano, hindi. Kahit mawala ang lahat ng yan, na binigay sa atin ng Panginoon, meron pa rin finish line. At yun yung dapat nating ginugugulan ng lahat ng ating lakas. At tulad ng sinasabi ni Apostle Paul, nagpapatuloy ako para maabot ko yung finish line. Kasi nandun yung gantimpala na naghihintay sa akin. At pangalawa, run faithfully until the end. So nagpapatuloy tayo sa pagtakbo para maabot ang gantimpala. At sa ating pagtakbo, sana manatili tayong tapat. So how should this imagery look like in our present life? Yung marathon. The picture of a marathon reminds us that the race may not necessarily require speed, but it will definitely require much endurance. Diba? Hindi naman unahan eh, kundi, alam mo yun, yung kahit pipilay-pilay ka na, magpapatuloy ka pa rin, tatayo ka pa rin, kasi kailangan maabot mo yung finish line. That's endurance. Ano? At maraming example sa history na ganyan, sa Olympics, no? Marami kayong pwedeng maalala ng mga example na, di ba, pipilay-pilay na, no? Gumagapang na, pero inaabot pa rin yung finish line. Bakit? Kasi yun ang marathon eh. Kailangan maabot mo para makamit mo yung gantimpala na naghihintay para sa iyo. So hard efforts are required to seize the prize. Kailangan talaga magsumikap. No, kaya sa buhay natin dito, magtitiis tayo, magpapasensya tayo, 'di ba? Uunawain natin ang isa't isa, uunawain natin ang mundo, ang sitwasyon.
Hindi pwedeng kokontra, lalaban tayo lagi sa nangyayari, no? Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. But we must strive to what is anticipated ahead. Kaya ginamit ni Apostle Paul dito, gives us the idea of intensity. So talagang buong lakas. A marathoner runs with all of his muscles at work. Diba? Talagang pagka-marathon, hindi nga siya unahan, pero buong katawan mo naman at lahat ng muscle mo gagamitin mo. So ganyan din po ang Christian race. At paano natin dapat ginagawa ito, maging faithful, magamit lahat ng Christian muscles natin? Una, by exhibiting Christian maturity. Verse 15. Sabi diyan sa text natin, kaya nga tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. Yung sinasabi ni Paul na hustong gulang dito, hindi yung age, no, na mature ka na. Bawa 25, 30, 40, mature na yan. Lalo na yung mga 50 at pataas. Hindi yun ang tinutukoy ni Paul na wastong o hustong gulang dito. Paul is describing the acceptance of the present reality of imperfection and the future anticipation of perfection as maturity. Ibig sabihin, itong kasalukuyan, tinatanggap mo kung ano yung nangyayari, ginagawa mo yung dapat mong gawin para maabot mo yung perfection. No? Dun sa huli, maabot mo yung gantimpala. Sa madaling salita, this is how every true believer of Christ is expected to behave habang nasa mundo. Kailangan maabot natin yung huli. At para maabot natin yung huli, kailangan meron tayong pagsusumikap. At tayo bilang Kristiyano, ang pagsusumikap natin, saan nasusukat? Sa ating sanctification. Sa ating holiness. Sa ating pagmamature bilang Christian. So dapat, sa ating pagtakbo, may intensity, mayroong development, may improvement sa ating maturity. Dapat nagiging mas banal tayo, nagiging mas sanctified tayo, mas nagiging obedient tayo sa Panginoon. Yun ang sanctification, obedience sa Panginoon, sa lahat ng kanyang kagustuhan. It is the process that will not result to our perfection at the present, but it is the process that transforms us slowly towards our future. So hindi niya tayo gagawing perfect, pero itatransform niya tayo para maging holy sa harapan ng ating Panginoon. In fact, those who are mature in this sense, alam nila na malayo pa eh. Pero kahit malayo pa, nagtsatsaga, nagpapatuloy. And the other practical way is, nandun sa verse 16, by remaining faithful to the truth. Sabi diyan, lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Ano ba yung naabot na natin? Ano ba yung meron na tayo? So, hindi po yung maturity yung meron na tayo sa verse 16. Ang meron na tayo ay yung salita ng Diyos na binigay sa atin. Ito yung canon or measuring rod. Hindi po yung tradisyon ng tao, hindi po yung salita ng tao, hindi po yung iglesia. Ang canon or measuring rod na tinutukoy po dito, kundi ang salita ng Diyos. Ang ating pong pananampalataya ay nakatuntong sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya nakaugat sa salita ng Diyos. Yun ang meron tayo. Yun ang naabot na natin. No? Ang tinanggap natin salita ng Diyos. So wisdom needed in whatever decisions sa buhay natin should come from the Bible. Kaya kung Christian ka, dapat open-minded ka tsaka teachable ka sa salita ng Diyos. Diba? So dapat pag sinuri tayo ng salita ng Diyos, magpapasakop tayo. Pag tinuwid tayo ng salita ng Diyos, magsasubmit tayo. Our lives should be characterized by persistent desire na makilala ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus ang katotohanan. Diba sinabi niya, ako ang katotohanan at ang buhay. So, kung guys nating makilala ang katotohanan, kailangan natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, I hope, no? Matatapos na naman ang taon na ito. No? May panibago na namang taong magsisimula. So, wag sana nating isipin na, marami pa naman sigurong susunod na taon.
Siguro pagkatapos ng 2026, may 2027, may 2028, and so on and so forth. Hindi po ganun ang buhay. No? Marami po na siguro akala aabot sa 2026, hindi umabot. Bakit tatapos ang buhay bago matapos ang 2025? Pero, bagamat hindi natin kontrolado ang haba ng ating buhay o kung aabot man tayo sa susunod na taon, pwede tayong magdesisyon ngayon, di ba? Na pag-isipang mabuti ang alok ni Jesus na kaligtasan. Di ba? Yung mapasama ka dun sa takbuhin para maabot yung gantimpala ng pagkatawag ni Jesus sa iyo sa huling araw. So kung hindi ka pa Christian, I hope itong bagong taon ay isang panahon ng pag-iisip at pagsusuri at panahon ng pagdidesisyon para sa iyo. No? Naisipin yung kaluluwa mo higit dun sa mga bagay na pansamantala na inaalok ng mundo na ito. Kundi isipin mo yung kaluluwa mo na inaalokan ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, nais po namin pagkatiwala sa inyo ang mga pag-aaral ng mga katotohanan ito na aming ginawa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Marami pa na mga katotohanan nakatago sa ilalim ng mga talatang ito. Pero ito po yung mga bagay na nakita namin sa aming pag-aaral ngayon. At dalayan po namin, sana baunin namin ito para sa pagsisimula ng isang panibagong taon. Na kami po ay mga marathoners bilang mga Christian. Kailangan namin mag-strive. Kailangan namin magpakita ng endurance, patience, para maabot namin yung finish line. Sapagkat nandun ang gantimpala. Naghihintay sa amin yung pagkatawag sa amin ng aming Panginoong Hesus. So habang kami tumatakbo sa mundo na ito, tulungan mo kaming maging tapat. At tulungan mo kaming manatiling tapat sa katotohanan ng inyong mga salita. Para sa mga hindi pa mananampalataya, sana po, mapasama sila sa takbuhin ng mga mananampalataya na aabot sa finish line at tatanggap ng gantimpala ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Magligtas po kayo ng mga hindi pa Kristiyano sa aming kalagitnaan ngayon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.